Nag-umpisa siguro yung inspiration noong mga unang taon na nagtrabaho ako. Kasi yung mga na-assign sa akin ng mga sites na hinandle ko, yung mga abandoned children, children with special needs, o kaya naman yung mga abused children, no? Pagkatapos noon, nasama ako sa mga research, sa mga training on parenting programs. Kung hindi na directly parenting yung trabaho ko, parang naghahanap rin ako ng avenues kung saan pwede ako mag-advocate or mag-campaign for kung ano-ano mga parenting practices. Tuwing nadadapa ang toddler mo, ano ang unang reaction mo? Feeding your child can be challenging at times. Here are 7 ways to raise a non-picky eater. As a mom and psychologist, here are 3 things I try to do with my son to help him develop a strong inner voice. And so ako more recently, sa last 2-3 years, talagang I went through a lot after giving birth. Ang daming changes, a lot of mental health struggles myself. Personally, yung drive ko ngayon with sharing content is to possibly help other parents, not just moms, no, to handle mga transitions of parenting, kung para ma-feel nila may safe space sila to come to and get information na hindi judgmental, to share content na accessible, and yun, sana locally relatable. Ngayon, sa pagtatag ng Nurturing Connections, parang ito na mismo yung naging official, kaya formal na avenue and opportunity for us. Mahalaga na na-develop na nila ang kanilang coping skills para matagumpayan nila ang mga pagsubok na nasa buhay, nandun man tayo o wala. The other aspect of Nurturing Connections is really yung services namin na talagang we try to provide workshops where parents can join, tapos they'll learn something specific about a certain topic. Tapos meron din kaming what we call parent consultation sessions. So, diba sa psychology, oftentimes it's therapy, di ba? Pag may issue ka, usually sabihin ng mga tao, go to therapy. But kasi a lot of parents, I think, no, they need guidance, but not to the level of like clinical psychotherapy. Yung pinaprovide namin ay parang one-on-one sessions where parents can talk about yung mga issues na nararanasan nila at home. Ang daming online content na nagsasabi na ito yung mga parenting hacks. Pero kadalasan hindi siya based on parang evidence, parang based on anecdotal experience lang siya na maaaring naging effective sa isang pamilya pero not necessarily magiging effective sa karamihan. So minsan yung mga impormasyon na ito ay hindi lang sa hindi effective, minsan harmful pa. Hindi lahat ng mga tips, hindi lahat ng mga recommendations o mga best practices nag-a-apply sa lahat ng pamilya. Yung mga nasa online content namin, yun yung generalizable, mas relatable for most Filipino parents at least. So yun yung mga tina-target namin usually. Ngayon na magulang na ako, yung sobrang important pala nung nakokontrol ko dapat yung sarili kong emotions, no? And sarili kong mental state. Kasi dun nagsistem lahat, no? Parang big realization and practical tip din yun for other parents na madalas gusto natin parang kuyari umiiyak yung anak natin. Gusto nating patahan, no? I-comfort and all of that. Pero madalas tayo yung uncomfortable dun sa nararamdaman ng anak natin. All of these parang sobrang mas madaling ma-handle kapag ikaw as a parent, kalmado ka. Minsan ang hirap mag-regulate ng emotions. Kung hindi ko ma-regulate yung emotions ko, parang paano ko matutulungan mag-regulate yung anak ko na mag-regulate ng emotions niya. Pero kapag nagagawa natin, parang nakakatuwang makita yung bunga ng efforts. Pag nakita natin siya na tinatry talaga niyang kalmahin yung sarili niya, o kaya naman proud siya kapag napigilan niya sarili niya na mag-meltdown halimbawa. Marami ako natutunan ng mga tips sa pag-aaral ko, sa training ko. Pero nung naging magulang na ako, parang iba pala talaga yung level. Halimbawa, alam ko na yung halaga ng affirmation. Alam ko na yung halaga ng pag-validate ng emotions. Pero, syempre, na-apply ko siya sa mga kaibigan ko, kapamilya ko, pero iba pala yung level pagdating sa anak mo. Sabi nung pagbibigay ng praise, kaya ay pagiging specific sa kung ano ba yung pinipraise mo, hindi yung good job. Pero sabihin mo, wow, ang galing nung paglinis mo ng mga laruan mo, ano kaya ay, nakakatuwa kung paano ka naglaro dun sa bola. Alam mo yun, like hindi yung super general lang. Parang makikita mo pala yung bilang yung effect. Kasi ngayon na nagsasalita na yung anak namin, minsan maririnig mo sa kanya na siya mismo nag-a-affirm eh. May next level appreciation sa mga pag-validate ng emotions at saka sa pagbibigay ng affirmations.
pinag-uusapan natin yung parenting, which is very cultural. Talagang yung family ties, very important. Yung term na respect, di ba? Very important din sa Filipinos. So, oftentimes, yung pag-talk back, no, or yung pagsasagot, hindi siya usually gusto ng mga nakatatanda. So, yun yung one hand na mahirap. Which is why I think yung goal namin sa Nurturing Connections is to kind of bridge the gap or make everything really relatable. Pero yun nga, with the generational differences, di ba? For me, parang mahalaga yung open communication. Parang if you are a parent na gustong maging different yung approach sa previous generations, tingin ko kailangan ng masinsinang usapan din, no, with your own parents or the elders din. Kasi parang in a respectful way, no, and kind of tell them lang na ito na yung mga nababasa ko, ito na yung bago, pero tama naman kayo kasi kung saan kayo nanggagaling, oftentimes galing sa place of love din naman. Pero importante na parang magkaroon ng understanding na I think galing sa younger generations upwards usually. Kung pag-uusapan natin yung intergenerational differences, difference ng generations noon, paningin nila sa parenting, difference ng generations ngayon. Mahirap minsan kapag yung may mga bias sa tayo. Halimbawa, sa amin, ito yung gumana. Sa kapitbahay ko, sa kamag-anak ko, itong ganito ang gumana. Sa generation namin, nung panahon namin, ganito lahat. Nung generation nyo, maaring yun nga yung best. Yun yung naging totoo. Pero sa mayroong bagong generation, bagong paniniwala, bagong kultura, nag-iiba rin yung mga paraan kung saan nagpapalaki tayo ng mga bata. Lagi ko naririnig na sinasabi, iba na talaga yung mga bata ngayon. Totoo, iba na talaga. Kada generation, iba na talaga. Pero hindi lang doon natatapos ang usapan. Laging pinag-uusapan, kung iba na yung mga bata ngayon, paano tayo mag-iiba bilang mga magulang? Yun yung isa sa biggest issue na pinag-usapan namin sa start, no? Kasi we all, of course, don't want to come off as experts kasi hindi naman talaga kami experts sa parenting. Alam mo yun? Parang maybe may alam kami, may expertise kami in psychology, but as parents, we're also learning, no, as we go. So, we try to approach it na here's just another perspective, for example, or ito lang yung what research says, and then parang do with it what you will, no? And laging may control pa rin yung parents kung paano nila gagamitin yung content namin in their own parenting. Kasi ultimately, iba-iba naman yung values per family, and so we want to give the parents the opportunity to decide kung yung content ba namin ay for them or not. So, hindi namin ipipilit, pero more of ipapresent lang namin. Sa totoo lang, mahirap talaga. Dahil mga pamilya, lalo na yung mga magulang, no, talagang sensitibo. Kung minsan mga protective sa sarili nilang paniniwala at mga parenting practices. Natutunan namin ito nung sa umpisa, pumapasok namin sa mga parenting groups, discussions, forums. At nakikita namin na talagang minsan nagiging agresibo yung response sa mga ibang magulang sa ibang ideas o ibang mga paniniwala tungkol sa pagiging magulang. Laging may mga debate online at kadalasan nakikita natin na parang may at least dalawang kampo. Kasi sa totoo lang, yung pagiging magulang ay personal. In a way na minsan, yung pagkatao ng tao ay nakabase kung paano siya pinalaki ng magulang o paano siya bilang magulang. Kaya namin lumabas na kami yung eksperto ng lahat ng mga magulang kasi at the end of the day, yung pinaka-expert talaga ng pagiging magulang ay yung mga magulang mismo, kung paano nila palakihan yung anak nila. Sila ang pinaka-nakakilala sa sarili nila, sila yung pinaka-nakakilala sa anak nila. Nagbibigay lang kami ng mga idea, ito yung mga kaalaman na alam natin sa scientific field, ito yung mga kaalaman natin sa mga current trends, at kayo na bahala. Ito ba ay epektibo para sa iyo? Ito ba yung makatulong ba ito para maging mas informed yung decision making mo bilang mga magulang? Lumalaki tayo, laging sinasabi na yung mga tatay haligi ng tahanan at yung mga nanay ay ilaw ng tahanan. Pero ngayon, nakikita natin sa mga pamilya, sa kultura natin na kaunti-unti nag-iiba na siya na ang mga tatay ay maaari na maging ilaw ng tahanan. Ang mga nanay ay maaaring maging haligi ng tahanan. Bilang mga providers, at least significant number of Filipinas, mga nanay, halimbawa, nagtatrabaho talaga para sa pamilya nila. Makikita natin to sa OFWs, for example. No? Nakikita natin, halimbawa, ang mga tatay na stay at home. Nakikita rin natin na kaya rin na maging warm, kaya rin maging affectionate ng mga tatay sa kanilang mga anak. At okay lang yun. Nangyayari, ito na yung movement natin at walang masama doon. No? Walang masama rin sa mga ibang pamilya na mas traditional kung yun yung pininiwalaan nila as long as yun yung nagro-work para sa kanila
napapalaki nila yung mga anak nila na puno ng pagmamahal at pag-aruga. Pero kung ito na yung trend natin ngayon at nakita rin natin yung mga benefits sa ito para sa amin sa Nurturing Connections, ito rin yung gusto namin i-advocate at i-promote. Whatever type of family yung gusto ng mga tao, whether it's a two-person family, solo family, ayaw mo mag-family, okay lang talaga, I think. Kasi hindi siya talaga for everyone, no? And ako, mas gusto ko pa na parang to advocate for yung choice if you want to have kids versus parang nandun ka na tapos wala ka na magawa tapos di mo pala gusto. Kasi what can tend to happen is resentment can build up. I feel like mas madaming time talaga, as in yung self-reflection, paulit-ulit ako doon, no? Kailangan talagang isipin ng bawat isa kung para sa kanila ba talaga yon. And if hindi talaga, no shame at all. Kasi di naman porket walang child, blessed of a family. No? Maraming iba't ibang types of families. And it just so happens na yung ina-advocate namin for ay families with children. At pagdating sa paggawa ng content, lagi namin inaalala na hindi lahat ng pamilya pare-parehas. Iba-iba talaga yung structures. Yung iba malapit sa buong clan, sa extended family. Yung iba hindi. Yung iba nagpapalaki ng anak na mag-isa lang. Yung iba naman, hindi lahat kasal, hindi lahat babae-lalaki, minsan lalaki-lalaki, minsan babae-babae. Pero lahat magulang. So, ang nagiging challenge sa amin sa Nurturing Connections, paano namin pwedeng gawing relatable yung content namin para ma-reach namin yung pinakamaraming magulang na kaya namin ma-reach sa buong Pilipinas. But at the same time, sensitibo pa rin na merong iba't ibang uri ng pamilya, na merong iba't ibang uri ng pangangailangan bawat pamilya. Goal namin, mas maraming space and opportunities kung saan makapag-usap yung mga magulang. Kahit sa amin, yung core values namin, andun yung lifelong learning. Dahil kami rin, gusto rin namin matuto mula sa mga karanasan o kaalaman ng iba't ibang mga magulang. Sa future, sana paglaki ng mga bagong magulang at yung mga anak nila, no, lalaki sila sa isang Pilipinas. Pilipinas yung pangarap ko. Kung saan ay lahat tayo naniniwala na ang bawat opinyon ng tao, bawat opinyon ng magulang ay mahalaga kung saan ka man nanggaling. Tsaka din, Pilipinas na yung mga bata ay lalaki ding confident, empathetic, in touch with their emotions, no, and are able to do the same. Kasi kung ngayon pa lang mag-introduce ng change sa parents, lalaki din yung mga anak na magiging parents din next time, di ba? Muli, kami ang Nurturing Connections at makikita nyo ang aming content mula sa Facebook, sa Instagram at makikita nyo rin yung lahat ng aming iba't ibang mga activities at programs at impormasyon tungkol sa aming website, nurturingconnections.ph. So marami kaming mga content na maaaring makabenefit sa mga magulang, sa mga magiging magulang, bagong magulang, o kaya naman ay sa mga veteranong magulang. So sana ay mabisita niyo yung aming mga social media accounts. Mula sa pagsasaliksik, video shoot at editing, ang Love City ay ginagawang aming 200% effort para ibahagi sa inyo ang mga inspiring contents. Kung gusto ninyo ang mga ginagawa namin, meron 3+1 ways para maipakita ang inyong mainit na suporta. Una, mag-share at mag-subscribe sa aming mga video. Pangalawa, pwede din kayo mag-email kung meron kayong suggested contents na swabing i-feature. Kami rin ay open sa witty minds katulad mo upang makisaya at maging bahagi ng Love City crew. Kung gusto nyo naman na ibahagi ang inyong kwento o i-promote ang inyong negosyo, pwede nyo kami makatrabaho. Kung sa kategory man pasok ang trip nyo, please check the link below for more info. Kung nais nyo sumama sa aming paglalakbay, tara kasyudad, adto ta!